Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa natin tayo rin ay mahalaga para sa Diyos tulad ni Juan na dakilang tagapagpakilala kay Jesus. Mayroon din tayong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ng Panginoon at ibalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang daigdig.
sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kabutihan. Panginoon, Panginoon, Hari ng lahat sa iyong makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw ang banal at mataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda
ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindig na araw na iyon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang Panginoon, kaligtasan ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Ang mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang Panginoon, kaligtasan ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang Panginoon, kaligtasan ay Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
abusin ang Israel, namimigati siyang lubos. Inihintay anak ng Diyos, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat nag-usap-usap sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Nasa ikawalong araw na tayo ng ating simbang gabi. Isang araw na lang, matatapos na. Isang araw na lang, pagdiriwang na natin ang Kapaskuhan. Minsan, yung nagiging problema natin, active tayo buong simbang gabi, pagkatapos, pagdating ng Pasko, wala na tayong energy. Naghanda tayo, pero yung pinaghahandaan natin, wala na. Hindi na natin nasalubong ng maayos. Pero ang panawagan sa atin, sana this time, no? Hanggang dulo, hanggang Kapaskuhan, kung paano tayo nag-effort ng buong simbang gabi, ganun din naman sana hanggang dulo. Katulad ni Juan Bautista, mula pagkapanganak hanggang dulo ng kanyang buhay, tunay na naglingkod sa Panginoon. Narinig natin sa ating ebanghelyo, Juan ang kanyang pangalan. Hindi sana yon yung pangalan na ibibigay sa kanya dahil sa mga Hudyo, usually, laging nakapangalan sa tatay o di kaya sa mga ninuno na nasa hanay ng mga ama
pinapangalan yung mga bata. Pero ang pangalang ito ay binigay mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Pero sabi nga, kung ano daw ang iyong pangalan, ay nakakabit doon ang iyong misyon. Pag sinabi nating Jesus o Jesus, hango sa pangalang Joshua, ibig sabihin tagapagligtas o di kaya Savior. Pag sinabi nating, for example, Christopher, pangalan ni Father, ibig sabihin nun tagapagdala ni Kristo. At siguro naman, di ko alam pero siguro naman. Pag sinabi nating Juan, ang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. God is gracious. At totoo, naging mapagpala ang Diyos dahil sa pagdating ni Juan sa buhay ni Zacarias at Elizabeth na wala ang kadustaan nila dahil wala silang anak sa mahabang panahon. At pag walang anak ang isang babae na Hudyo, ang tingin nila doon, tingin nila noon, pinarurusahan ng Diyos. Pero sa pagdating ni Juan, totoo, mapagpala ang Diyos dahil nawala ang kadustaan na yon. Totoo, mapagpala ang Diyos dahil nung pinanganak si Juan, nawala na yung pagkapipi at pagkabingi ng kanyang amang si Zacarias. At totoo, mapagpala ang Diyos dahil si Juan ang naging daan para, o si Juan yung nauna para ayusin ang daanan ng Panginoon, ihanda ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano ang iyong pangalan, yon ay iyong misyon. Pero yung mga pangalan kasi ngayon, di ba? Kakaiba na. Hindi na mawari ko. Wala nang kahulugan ang mga pangalan ngayon. Pero ibinabalik tayo ng ating mga pagbasa para pasalamatan yung mga taong nagbigay sa atin ng ating pangalan. Siguro yung nagbigay sa atin ng ating pangalan, kung hindi yung nanay o yung tatay natin, yung lolo o yung lola, yung tito o ang tita, pero kung tutuusin, yung mga nagbigay sa atin ng ating pangalan, hindi lang naman pangalan yung ibinigay sa atin. Ibinigay sa atin yung pag-aalaga, ibinigay sa atin yung pag-aaruga. Pinakain tayo, binihisan tayo, minahal tayo. Hindi lang pangalan yung binigay sa atin, pati dignidad, pati pagiging tao, ibinigay sa atin. Kaya ngayon, ibalik natin yung pasasalamat sa kanila, ibalik natin yung pagpupugay sa kanila, ibalik natin yung panalangin para sa kanila, sa mga taong hindi lang pangalan yung ibinigay sa atin, kundi pati yung pagiging tao at dignidad natin. Pangalawa, ibigay din natin yung pasasalamat sa Diyos dahil ang Diyos binigyan din tayo ng pangalan. Dahil bukod sa pangalan natin, bilang Kristiyano, bilang bininyagan sa simbahang Katoliko, meron tayong common name. At ang pangalan na yan ay ang pangalang Christian. Ibig sabihin, Kristiyano. At kung totoo na ang pangalan natin ay kadugtong ng misyon natin, ibig sabihin, ang misyon natin sa buhay ay maging Kristiyano. At ano ba yung misyon ng pagiging Kristiyano? Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo sa ibang bahagi ng kasulatan, kayo ang liwanag ng daigdig at asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, tayo ang nagbibigay dapat, supposedly, ang isang Kristiyano ang nagbibigay ng buhay sa daigdig, ang nagbibigay buhay sa ating kapwa. Pero madalas, kung hindi man minsan, tayo mismong Kristiyano, walang kabuhay-buhay. Tingnan na lang natin ngayon. Tingnan natin yung katabi natin. Meron ba yang buhay? Nagiging Kristiyano ba yan?
ni hindi nga makasagot ng good morning kanina. Walang kabuhay-buhay. Pero mga kapatid, ang panawagan sa atin, ang pangalan natin ay kadugtong ng ating misyon. At kung kadugtong ng pangalan natin na binigay ng ating magulang ay pangalan na binigay ng Diyos, walang iba kundi ang Kristiyano, ang ating misyon ay maging Kristiyano. Maging Kristiyano hindi lang kung kailan pwede. Maging Kristiyano hindi lang kung kailan natin gusto. Maging Kristiyano, minsan kasi nagiging Kristiyano maraming sa atin, no? Nagiging Kristiyano tuwing Pasko lang eh. Kasi tuwing Pasko nagiging Kristiyano dahil naaalala, meron palang ninong at ninang. Pero the rest of the year, minsan hindi nakakaalala makapagsimba. Pero ang paalala sa atin ngayon, katulad ni Juan Bautista, at kung papaanong si Juan Bautista ay naging tapat sa kanyang pangalan na mapagpala ang Diyos ang ibig sabihin hanggang dulo ng kanyang buhay at walang araw na dumaan na hindi niya napatunayan na ang Diyos ay mapagpala, ganun din naman ang panawagan sa atin. Nawa sa pagdaan ng Pasko at sa pagdating ng ating Panginoon, maging totoo sa ating buhay, maging tunay tayong Kristiyano, hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kundi sa bawat araw, bawat sandali ng ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Manalangin tayo, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng bigat ng aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon, ang anak at tinapay, dala sa altar mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, mananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isugbo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at nagsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutok din, gigising at mananalangin. Isang sa amin